Hello guys, interviewin natin si nanay. Ito pala si nanay ay inabot niya pa ang panahon ng yung taghapon. Tatanungin natin si nanay. Nay, di ba't inabot mo yung panahong hapon? Inabot mo ba yun? Hapon, ay yung giyera ng hapon, inabot mo ba yun? Kasi pinanganak ka 1941, di ba? Di ba 1941? Bago anak pa ako. O, kapapanganak mo pa lang nun. Oo. Ay, paano nalaman yung mga istorya? Kasi marami kang kinukwento. Ayun ay nalaman ko sa nanay ko. 1941 pinanganak ka. Nasaan kayo noon sa Pagbilao? Nasa binahan ako. Pagbilao, Quezon. Binahaan Pagbilao. Binhaan. Oo. Pagbilao, Quezon. Papuntang Marikboy. Oo. Kasi pero yung si Lolo, di ba ang tatay mo ay Chinese? Oo. Na pinakamayaman daw sa Pagbilao, Quezon. Oo. Yun ang kwento. Ngayon, nung panahon na yun, nung panahon na saan kayo nagpunta para makapagtago kayo? Di ba ang gulo-gulo nun? Doon sa, yun lang, Sa bundok, Nyugan yun. Niyugan. Paano kayo nakakapagtago? Nakakarating doon ang mga Hapon. Hindi man kami nakita. Nagtago ang nanay ko. Dala-dala ako. 6 na araw lang daw ako na ianak. Nagtago sa damuhang Kaunting damuhan. Tapos, Siksikan ang damo. nakapagtago daw. Buti, di ba, baby ka, hindi ka naiyak. Kasi, ang ginagawa raw ng Hapon, pag maingay ang bata, binabayoneta. Iba ang ginawa nanay ko. Ano? Dinukdok ako sa didin niya. Parang hindi ka makaiyak. Oo. Talaga kasuktok. Buti hindi kayo na paano, hindi kayo na nun. Tapos, Tapos, mababa ang damo lamang, hindi kami nakita. nakakatakot kasi kasi talagang ang Hapon noon daw ay masyadong violente. Oo. Hinihagis ang bata, pinasambot ng bayon. Hinahagis ang bata tapos buti hindi nga ikaw hindi nangyari yun sa'yo kung nangyari yun, wala ka ngayon, di ba? Oo. Idinit nga ako ng nanay ko sa kanyang didi. Para huwag ako makaiyak. Mababa lang ang damo. Siksikan lamang. Nay, paanong nakapunta rito si Lolo? Ay Chinese yun. Bakit siya napunta sa Pilipinas at paano siya napangasawa ni Lola, yung nanay mo? Ito yun. Ayaw nila sa patakaran ng pinakang namumuno sa bansang China. Yung sabing komunista. Ayaw nila, hindi ko alam, basta ayaw nila sa patakaran ng Chinese doon sa bansa nila. Tapos, paano silang tumakas? Iniiwanan niya kanyang mga magulang. Sinama niya ang maraming kabataan na Chinese. Dinala sa Pilipinas. Ano sinakyan nila? Umarkila ang tatay ko. Sumakay sila, ang tatay ko, sa isang malaking barko. Sinama niya ang mga kabataang Chinese na mga lalaki, binatilyo. Kaya pala marami siyang kilala dito. Kaya sinda Chiquito, dalaw siya, sinda Suya, Manuel. Sabi ka mag-anak daw niya yung mayor dito. Sino yun? Mayor Alfredo. Alfredo Lim. Yung ama ni Alfredo Lim, kasama din niya. Magkamag-anak sila Tatay ni tunay. Alfredo Lim na naging mayor dito sa Maynila. Pinsang buo ng tatay ko. Ay, ang galing. Pinapupunta nga ako. Hindi ako pumunta at ako nahiya. Wala akong masasabi. Hindi ko kilala. Ayan po yung pala si nanay. Mag-anak pala yan ni Bali pamangkin ka ng Alfredo Lim. Magpipinsan kayo pala. Oo. Sayang hindi nyo nakilala. Wala Hindi nang ako Alfredo Lim. makipag-usap at hindi ko alam ang pangalan ng mga lula ko sa Chinese. Ay, paano naman ang pangasawa ni Lola Consi? Pagdating ng Pilipinas, ang nanay ko naman taga diyan sa Marinduque. Pumunta na Pagbilao, doon sila Nagkita. doon na tumira. Nakilala ng tatay ko ang nanay ko. Mahinhin ang nanay ko, yung babae. Tahimik, Pilipina. Yun ang gusto ng tatay. Pero sabi mayaman daw. Ano ba yun? Anong trabaho ba nun? Negosyante? Ang tatay ko, sa China, mayaman daw sila. Ayaw nga niya sa patakaran ng Chinese. Tapos, anong trabaho niya? Ay, sino sinasabi niyong Negosyante. negosyante? Tapos, sabing attorney. Attorney siya ng China. Attorney siya doon? Oo. Wow. Sana inabot ko yun. Pagdating ng Pilipinas, wala siyang karapatan sa pagka... namawak abogado. ng... siyempre. Kumuha siya ng
mapapagkatiwala ang mga Pilipino. Yan ang Paulino Merto ang kinuha niya ng mapapagkatiwalaan at nagpakita ng kabaitan. Ay, yung kayamanan niya, sinong humawak yun din? Yung Yun. mama na yun. O, may mga papeles siyempre. Pinagkatiwala niya. Tiwala ang tatay. Lahat ng hindi nag-asawa siya, hindi pa muna ang nanay ang napili. Laging balo yan. Yung tatay, Kuya Artin, ang anak sa una ng tatay ko. Sa Daetning, Ah, pamangkin ko si Erning. Si Kuya Artin ang ama nila. kaya pala, ano eh, Pinakabunso ng saan napunta tatay. yung kayamanan ni Lolo? Bakit kayo'y naghirap? Ito na. Eh, sabi napakayaman daw. Ito na. Pinagtiwala niya sa isang Pilipino, Paulino Merto. Nang Tapos, dumating hapon, ang tatay pumunta ng bundok. Kami Oh. lahat, sama-sama kami sa bundok. mm, At di natapos ang gira. oh, Dumating siya sa bayan. Wala na ang Paulino Merto. Pumunta ng Amerika. Kasama lahat ng mga anak. Doon ay, nag-aral. tinakas ang kayamanan ninyo. Tinakas. Namuhay sila doon. Oh, Nag-aral ang swerte mga anak. naman niya. Sayang naman yun. Ay, inay, papaano mo naman, di ba nung lumaki ka, paano ka napupunta ng San Francisco, Quezon? Ganito yun. Ang nanay, Alina Balo. Mm. Ang nanay naman, siyempre, nauubos maraming pera ang nanay ng mabalo. Ang inuunan niya ay pera, pero, Ah, inuunanan niya, ginagawa niyang unan ay pera. oo, marami talaga. Hindi marunong magnegosyo. At ganun nga siya, ang buhay, parang tahimik lang siya. Mga anak maliliit pa. Ganun, hanggang sa naubos ang pera na sa katagalan. Hindi ko alam kung paano, hindi nagsipag-aral at hapon, may tagapon eh. Eh, di doon ka na lumaki sa Aurora, San Francisco. Hindi pa. Ah, So, pag dilaw ako, lumaki ng hindi kami nagugutom eh. Ang nanay marunong. Nang lumaki-laki ako, ang ate Nora, nagdalaga. Nag-asawa ng, yan na nga. napangasawa niya si Chupidong. Oo. Ah, Tapos pumunta ng Aurora, doon tumira. doon sa Pagbilao ba niya napangasawa si Chupidong? Oo, sa Binaan. Ah, Hindi pa nga sila nagtago sa Binang doon ang buhay. Bago, nung mamatay ang tatay, dito na, namuhay ng pag-ano, ganun, pa-uli sa Pagbilao. Ganun ang buhay lang, parang ayos lang. Ngayon, si Ate Nora naging asawa ni Kuya Pidong, may nakapag-akit papuntang Aurora, Quezon. Aurora, Quezon, San Francisco yun. San Francisco, Oo, Quezon. doon tumira. Ah. Nang lumaki ako, siguro ako ay 8 taon, ay pumunta si Ate Nora ng Pagbilao. Isinama ako. Isinama ang nanay. Pagkatapos ang nanay, pumunta ng Pagbilao doon ang buhay. Pauli-uli kami ng Pagbilao at Aurora. Hanggang sa ako'y sinundo ni Ate Nora. Doon na ako lumaki. Ako'y 8 taon, naroon na ako. Nakapag-aral na akong grade 1. Mag-grade 2 ako. Sa Aurora na. Inuunan niya ito pera. Ako'y bagong anak noon. Paano mo napangasawa si tatay? Yun Ganito naman, yun. doon naman tayo. Maliit pa ako. Kahit ako grade 2, at ako noon ay 7 na taon lamang, marami nanliligaw sa akin kahit bata pa ako. Tapos, paano mo nga napangasawa si tatay? Ano yun, niligawan ka ni tatay o ano? Hindi. Bianan ko. Ang mama mo. Oh, Nagpilit sa bahay. Yung Ate Nora. pinagkasundo kayo. Oo, Pinagkasundo lang oo, kayo, kaya oo. napangasawa mo si Bata tatay. pa ako. Ilang taong ka nun? 13 anyos pa lang ako. 13. Oo. Tapos si tatay, Ay, siguro mga 14 o 15. dahil nakita ko pa yung picture nyo nung kinasal kayo, para kayo mga Mga bata. batuta. May, 15. Ata pa tatay mo noon. Oo nga, 14 years lalo old naman si ako. tatay, 13 ka. O tapos, ano naging hanap buhay Siguro nyo yun nun? ay 15 pa lamang, 15 pa lang siya noon. At 15 anyos tatay, ikaw ay 14. 13. Kasal kami, ako'y 14. Siya ay 16. Matanda pala sa tatay ng 2 Dalawang taon. Walang ligaw-ligaw na pinag-uusapan. At matanda ang,
Sila ang may gusto sa akin. Paano kayo nabuhay noon? Anong hanap buhay niyo sa bundok? Di ba sa bundok kayo tumira? Doon sa Maligaa, maigi ang buhay ng ita eh. Ah, oo. Sinusuportahan lang kayo ni Oo, wala Lolo. akong pakialam. Wala kami ng pakialam sa mga pagkain. Sagana nga. Ang itay mabait. Mabait ang itay sa akin. Yan pala ang inyong istorya. Kayo pala pinagkasundo lamang Oo. Walang ligawan. ng iyong kapatid at ng ni Lolo Damaso. Damaso, yung tatay ni tatay. Yan ang istorya ni Yan ang nanay. istorya. Yan ang kwento ni nanay sa kanyang buhay. Kaya hindi masisisi kami dalawa ni Paran.